Okay, pag-usapan natin to. Naalala mo, sa huli nating usapan, nahanap mo na yung magic number mo, di ba? Oo, yung eksaktong gasto sa bawat kilo ng feed na ikaw mismo ang nagtimpla. Yun nga. Sabihin nating nakuha mo ay 16.58 pesos per kilo. Yan na yung baseline mo. Controlled mo lahat. Ang ganda ng pakiramdam nun, yung may control ka. Pero eto na yung tanong. Paano kung isang araw, pagpunta mo sa bilihan, biglang boom! Nagbago lahat? At yan ang realidad sa pagsasaka, hindi static ang presyo. Kunwari pupunta ka sa rice mill, ang ini-expect mo 15 pesos yung darak. Tapos sasalubungin ka ng balita na, Boss, 20 pesos na yun. 5 piso agad yung tinaas. Yung pinaghirapan mong 16.58, sira na agad. so anong gagawin mo? Dito raw talaga nasusukat kung sino ang pro at sino ang amateur. Tama. At ayon sa material natin, may dalawang classic na maling reaksyon dyan. Unahin nating yung suku farmer. Ito yung napapakamot na lang sa ulo. Oo. Sasabihin niya, naku, masyadang mahal. Tapos hindi na siya bibili. Ang gagawin niya, balik sa dati. Dayame, damo, Kung ano lang yung libre. kung ano lang yung libre. Ang problema, yung baka niya biglang hihinto sa paglaki. Lahat ng pinuhunan niya. Sayang. Parang nag-ipon ka tapos winidraw mo bago magka-interest. Nasayang lahat. Ang sakit nun. Yung panglawang tipo naman, yung kabaligtaran, yung bahala na farmer. Ito naman. Sige lang. Go lang ng go. Kahit 20 pesos, bibili pa rin siya, tapos magdadasal na lang, na sana mataas din ang presyo sa merkado pagdating ng bentahan. Naku, ano isang malaking sugal? Hindi na yun pagninegosyo. Pagsusugal na yan? Eksakto. Kaya ang goal natin ay maging yung pangatlong tipo, yung engineer. Ang engineer hindi siya sumusuko. Hindi rin siya nagsusugal. Nag-a-adapt siya. Tinitingnan niya yung problema tapos iisipin niya, okay, may solusyon dito. Kaya ngayon, yan ang pag-uusapan natin, itong tatlong estratehiya ng isang engineer. Umpisahan natin sa una. Sige, unang estratehiya, yung mura pero okay na substitution. Ang ganda ng konsepto nito Yung recipe mo daw, hindi yan Biblia. Oo, hindi yan batas na bawal baguhin. What's fascinating here is it reframes your mindset. Paano? Ang layunin mo kasi, hindi naman gumamit ng 75% darak. Ang totoong layunin mo ay maabot ang 14% protein. Yung resulta, hindi yung sangkap. Eksakto. Yung mga sangkap, tools lang yan. Kung nagmahal yung isang tool, humanap ka ng ibang tool na mas mura. At siya na pumapasok yung senaryo sa source natin, no? Okay, yung darak 12% crude protein naging 20 pesos na. Mahal na. Pero nakakita ka ng tik-tik, yung corn hominy feed na 14 pesos lang. Mas mababa nga lang ang protina, 10% lang. Pwede ba to? At ang sagot ay isang malaking, oo, pwede, pero may pero. Ano yung pero? Hindi pwedeng basta palitan lang. Kailangan mong i-adjust yung buong formula mo. Dito na natin ilalabas ulit yung paborito nating tool. Ang Pearson Square. Ito yung parang magic trick sa feed formulation, di ba? Sige nga, paano natin gagamitin yan dito? Okay, so ganito. Ang target natin ay 14% pa rin. Meron tayong sapla o copra meal na 20% protein. At yung bago nating player, tik-tik na 10% protein. Okay, so sa gitna ng square mo, isulat mo yung target, 14. Sa kaliwang taas, isulat mo yung protein source mo, yung sapla, so 20. Okay, 20 sa taas. Tapos, sa kaliwang baba, yung energy source mo, na tik-tik na ngayon, so 10. Got it. 14 sa gitna, 20 sa taas, 10 sa baba. Paano na yung subtraction? Pa-diagonal? Tama? Tama, palaging pa-diagonal. So, mula sa 20 ng sapla, i-minus mo yung 14 sa gitna. Ang sagot ay 6. 20 minus 14 is 6. Yung 6 na yan, isusulat mo sa kanang ibaba. Yan ang bahagi o parts ng tik-tik. Okay. So, baliktad. Yung sagot sa taas para sa ingredient sa baba. Okay, gets. Ganun nga. Ngayon, yung nasa baba naman, mula sa 14 sa gitna, i-minus mo yung 10 ng tik-tik. 14 minus 10 is 4. 4. So yan naman yung isusulat ko sa kanang itaas. At yung 4 na yan, ang bahagi ng sapla. So ang resulta, 4 parts ng sapla
at 6 parts ng tiktik. Okay, 4 parts sapla, 6 parts tik-tik. So, ang total parts ay 10. Para makuha ang percentage, 4 divided by 10, that's 40%. Tapos 6 divided by 10, that's 60%. Ayun na. So, para sa 100 kilong batch, 40 kilos ng sapla at 60 kilos ng tik-tik. Yun na. Naabot mo pa rin yung 14% protein target mo, pero ginamit mo yung mas murang tiktik. Hindi ka naging biktima ng merkado. Ginamit mo yung utak mo, nag-isip ka na parang negosyante, ang galing. Exactly. So, na-solve na natin yung problema sa formula, pero alam mo may isa pa akong iniisip. Paano kung kahit gaano kaganda ng formula mo, hindi naman lahat nakakain ng baka? Tamang-tama yung connection mo. Diyan yata papasok yung ikalawang estratehiya, yung prinsipyong dust is waste. Oo, kasi ang engineer, tinitingnan niya yung buong sistema. At isa sa pinakamalaking butas dyan ay yung pisikal na pagkasayang. Isipin mo yung booster mix mo. Yung tuyo, yung maalikabok. Oo, lalo na kung maraming darak o tiktik. Nako, totoo yan. Naalala ko tuloy sa farm ng lolo ko. Pag nagpapakain siya, parang may fog machine sa kapal ng alikabok. Pera pala yung lumilipad. At hindi lang isa yung problema dyan. Sabi sa source, 3 yan. Una, yung sinabi mo, lumilipad yung alikabok, hinihipan yan ng baka bago kainin. Oo nga, no? Sa isang fush lang, mga 5% ng feed mo tinangay na ng hangin. 5% yan ng pera mo. Ang laki nun. Ano yung pangalawa? Yung alikabok mismo, nakakairita sa ilong ng baka. Kung ikaw naiirita, sila pa kaya. So nababawasan yung gana nilang kumain. Sayang na naman. At pangatlo, Yung separation. Yung mga maliliit pero mabibigat na sangkap tulad ng asin at apog na pupunta yan sa ilalim ng kainan. Hindi nakakain. dobleng sayang kasi yun pa yung mga importanteng mineral. So ang tanong, paano mo sisiguraduhin na bawat gramo na binayaran mo ay mapupunta sa tiyan ng baka? Dito na papasok yung napakasimpleng solusyon. Yung wet mix. Wet mix? Paano yan ginagawa? May 2 paraan. Yung best ay gumamit ng molasses. Malagkit kasi yun, parang glue. Kaya didikit lahat. Didikit lahat, walang alikabok. Plus, pampagana pa siya at nagbibigay ng energy. Mga 5 to 10% ang halo. Okay, yan yung best option. Pero paano kung mahal din yung molasses? May alternative ba na walang gastos? Meron. Tubig. Ganun kasimple. Tubig lang? Oo. Bago mo ipakain, wisikan mo lang ng sapat na tubig para maging mamasa-masa. Yung parang moist soil lang, hindi sopas. Para lang kumapit? Para lang kumapit. Yang simpleng pagwisik na yan, sapat para pigilan yung alikabok at yung paghihiwalay ng sangkap. Grabe no? Isang magay na kasing simple ng tubig. Ang laki pala ng epekto. Okay, so ayos na tayo sa formula. Ayos na rin tayo sa paghahain. Eto na yung pinaka-importante sa lahat. Ito na yung pinaka-advanced. Alam na natin yung cost per kilo ng feed. Pero di naman feed ang binebenta mo, 'di ba? Karne ang binebenta mo. Eksakto. Diyan na papasok ang konsepto na dapat maging Biblia mo, ang Feed Conversion Ratio, FCR. FCR. Sige, i-breakdown natin yan. Ano ba yan? Sa simple lang, sinasagot ng FCR yung tanong na, gaano karaming kilo ng feed ang kailangan para makabuo ng 1 kilong timbang? So, mas maliit na numero, mas maganda. Mas magaling ka. Halimbawa, ang magandang FCR ay 7.1. Ibig sabihin, 7 kilong feed para sa 1 kilong dagdag timbang. Ano yung pangit? Pwedeng umabot yan ng 12.1 o higit pa. Kailangan ng 12 kilo ng pagkain para lang sa 1 kilong karne. Sobrang laki ng sayang. Okay, malinaw. Pero hetong malaking hadlang para sa marami. Paano mo to susukatin? Hindi naman lahat may mamahaling timbangan. Magandang tanong yan. In-address yan ng source. Hindi mo kailangan ng high-tech na gamit. Ang pinakarekomendado niya ay yung weight tape o yung sinta. Yung special na tape measure. Oo, ipupulupot mo lang sa heart girth ng baka, tapos may sukat na agad doon kung ilang kilo siya. Paano kung wala akong mahanap na ganyan? Meron pang isang paraan, yung girth and length method. Gamit lang ang ordinaryong tape measure? Sintas. Oo. Sukatin mo yung heart girth at yung body length. Tapos itype mo lang sa Google sa cellphone mo, cattle weight calculator. Ilagay mo yung mga numero, bibigyan ka na ng estimate.
Okay. So may paraan kahit low-tech. Sabihin natin may paraan na ako. Paano na yung proseso para makuha yung FCR? Simple lang. Sa araw 1, sukatin mo yung timbang, isulat mo. Tapos kailangan eksakto ang pagpapakain mo araw-araw. Sabihin nating 4 kilos. Kailangan may timbangan talaga? Oo, kahit kitchen scale. Tapos, after 30 days, sukatin mo ulit yung bakar gamit ang eksaktong parehong paraan. Okay, so may starting weight at ending weight na ako? Ang total weight gained mo ay yung ending weight minus starting weight. Ang total feed eaten mo naman ay 4 kilos times 30 days, so 120 kilos. At para sa FCR, division na lang. 120 kilos of feed divided by, sabihin nating 30 kilos yung idinagdag niyang timbang, ang sagot ay 4. So FCR ko, 4.1. Na napakaganda na kung mangyari. Pero may paalala dito. Estimate lang yung tape measure, di ba? May 10 to 15% inaccuracy. So paano yun? Ang susi ay consistency. Kung paano ka sumuka sa araw 1, ganun na ganun din sa araw 30. Yung difference ang importante, hindi yung perpektong numero. Dito na nagiging maliwag lahat, no? Dito natin makikita kung bakit FCR at hindi yung cost per kilo ang tunay na sukatan. Ikumpara natin yung dalawang magsasaka. Si Farmer A, yung mura farmer. Okay, ang feed niya, 12 pesos lang kada kilo. Sa isip niya, champion siya. Pero dahil mababa ang kalidad, ang FCR niya ay 12.1. So, ang gastos niya para makabuo ng 1 kilo ng karne, 12 pesos times 12. 144 pesos. 144 pesos. Tandaan mo yan. Grabe! Ngayon, si Farmer B, yung engineer, gumagamit siya ng mas mahal na feed, yung 16.58 pesos per kilo. Mukhang mas magastos. Pero, dahil masustansya ang feed, ang FCR niya ay 7.1 na lang. So yung gastos niya, 16.58 times 7. Humigit kumulang 116 pesos lang. Teka, si Farmer A, 144 pesos. Si Farmer B, 116 pesos lang. May diferensyang 28 pesos para sa bawat kilo ng karne. At dyan mo makikita, kahit mas mahal yung feed ni Farmer B per kilo, mas kumikita siya ng malaki sa huli. Dito pala talaga nakatago ang totoong laro. At yan ang pinakasentral na aral. Ang trabaho mo ay hindi hanapin ang pinakamurang feed. Ang tunay na trabaho mo ay hanapin ang pinakamurang paraan para makabuo ng 1 kilo ng karne. Magkaiba yon. Grabe. So para buuin natin para sa'yo, 3 estrategya ng isang engineer yan. Una, maging flexible ka, hanap ang mura pero okay na pamalit. Pangalawa, iwasan ang sayang. Yung simpleng wet mix lang. At pangatlo at pinakamahalaga, maging data-driven ka. Sukatin mo at unawain ang FCR mo. Ito ang magsasabi sa'yo kung kumikita ka ba talaga. At bilang pangwakas na kaisipan, tinalakay natin kung paano naapektuhan ng feed ang FCR mo. Subukan mong isipin ngayon, bukod sa pagkain, ano pa kayang mga bagay ang pwedeng magpabago sa numerong yan? Magandang tanong. Ano kaya ang epekto ng lahi ng baka, ng kalusugan nito, ng stress, o kahit ng mismong kulungan kung saan ito lumalaki?